Gumulong ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte sa unang araw pa lang ng impeachment trial, agad nang nagkainita ng ilang senator judges. Live mula sa Senado nangungun sa balita, si News 5 Senate Correspondent Man Los Baños. Man, bakit nagkainitan agad itong ilang senator judges? Tama ka, Jiggy. Day 1 pa lang ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nagkaroon na agad ng tensyon sa loob ng impeachment court. Yan ay matapos ngang magtalo ang ilang mga senador kung dapat pa bang maghalal ng ibang presiding officer, samantalang nariyan naman si Senate President Win Gatchalian. Balikan ko lang ng konti, Jiggy, ha. Doon sa pagkukonvene kanina ng impeachment court, si Senate President Win Gatchalian ang nanguna o nag-preside. At sa kanyang speech, pinaalala niya sa kanyang mga kapwa Senator Judge yung kanilang responsibilidad at trabaho na dinggin ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Matapos yung kanyang maikling talumpati, binuksan niya mismo yung floor para sa paghalal ng bagong presiding officer. Bagay na kinontra agad, Jiggy, ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano dahil ayon kay Cayetano, malinaw daw sa konstitusyon na dapat ang magpe-preside o ang mangunguna sa impeachment trial ng vice-presidente ay dapat ang Senate President. Kung babaguhin daw nila yung presiding officer dahil lang sa bisa nung inamyendahang impeachment rules, baka daw sila ay ma-question nga dyan sa Korte Suprema at madelikado pa yung isinasagawa nilang impeachment trial. So, bakit din daw hindi si Senate President Gatchalian ang siyang mag-preside nitong impeachment trial ni VP Sara? Kaya naman daw ito mismo ng leader ng Senado. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. If the Constitution and its framers prescribe who shall preside, who are we to change the Constitution here today? We cannot enlarge or diminish the Constitution arrangement through internal rules. At mayan sa pahayag na yan ni Senator Cayetano na sinasabi niya na hindi pwedeng baguhin nga yung nilalaman ng konstitusyon. May kumontra ba dyan? Kumontra dyan. Si Senator Kiko Pangilinan na mula naman sa majority bloc at isa ring abogado. Isinight din ni Senator Kiko Pangilinan yung 1987 Constitution wherein he said silent naman yung pagdating doon sa impeachment ng mga officials na mas mababa sa presidente. Ang sinasabi ni Senator Kiko Pangilinan, ang malinaw sa ating konstitusyon ay kapag Pangulo ang ini-impeach ay Chief Justice ang magpe-preside. Pero any officials lower than the President, wala naman daw sinabi doon mismo na Senate President dapat ang mag-preside. Kaya pwede raw baguhin ang impeachment rules. At yun nga yung iginigiit nila Senator Kiko Pangilinan at maging si Senate President Win Gatchalian. Pareha silang sinasabi na na-amend na yung rules sa sesyon ng Senado. Kaya kung pag-uusapan itong pag-amend ng impeachment rules, dapat daw sa sesyon yan gagawin. Sinabi pa nga ni Senator Kiko Pangilinan, Jiggy, na out of order daw yung pag-question ni Senator Cayetano tungkol doon sa naamyendang impeachment rules dahil dapat sa sesyon daw yan ng Senado ginagawa at hindi sa impeachment court. Balikan natin yung sagutan na yan ng mga senador kanina. Pakinggan natin to, Jiggy. Nowhere in the Constitution, in the provisions on public accountability and impeachment, does it say that the Senate President must preside when the Vice President is under trial or any other impeachable officer. And precisely because of this, and precisely because the Constitution likewise allows Congress, not the impeachment court, Congress, to promulgate its own rules. This resolution has been duly approved, and everyone was given an opportunity to discuss that, to object. However, it was no one objected to that resolution, and it was duly approved by the body. So any discussion regarding this resolution should be discussed in plenary.
Jiggy, kinampihan naman si Senator Alan Peter Cayetano ng kanyang kapatid na si Senator Pia Cayetano na isa ring abogado. Ang sabi pa nga niya, kung hindi raw alam mismo ng mga senador yung kung ano yung nakasaad sa 1987 Constitution, staff work daw ito, makinig daw sila sa kanilang mga staff na alam kung ano dapat at kung sino dapat ang mag-preside sa impeachment trial. At hinamon din ni Senator Pia Cayetano ang kanyang mga kapwa-senador na, o sige, kung sa sesyon dapat pinag-uusapan yung tungkol sa naabyendahang impeachment rules, di magpatawag daw ng special session. Anyway, mukhang suportado naman daw ng Malacanang ang mayorya sa pagpapatawag ng special session. Pakinggan natin at balikan natin yung pahayag ni Senator Pia Cayetano. I disagree with your point of view. Tanungin nyo naman po yung staff nyo. This is the foundation of this trial na tama yung nakaupong presiding officer. Papatawag tayo ng special session. Mukha namang very supportive naman ang Malacanang sa majority. Di ho ba? Pero I take the position that we are in impeachment court. We are already in impeachment court. Therefore, the amendments must happen here. At mayan, paano naresolba ang issue sa presiding officer? Nako po, Jiggy, sa hinaba-haba ng diskusyon, mahigit 1 oras ang ginugol ng mga senador dyan sa pagdidiscuss, pagdedebate, kung dapat ba silang maghalal ng panibagong presiding officer ng impeachment court, ay nauwi rin yan sa botohan. Si Senator Ping Lacson ang nagmosyon para ihalal si Senator Chis Escudero para maging bagong presiding officer. At sa bumoto ang 12 senador to agree na dapat at to install si Senator Chis Escudero bilang presiding officer at 8 lamang o itong minorya ang nag-oppose dyan. Balikan natin yung pangyayari na yan kanina sa impeachment court. Chiki, panoorin natin to. 12 in favor, 8 against. The majority, those who are in favor, has it. So, President, The court resolves to elect Senator Chis Escudero as presiding officer of the impeachment court. The duly elected presiding officer shall, under the same oath taken on May 18, 2026, immediately assume and exercise all powers, functions, duties, and prerogatives pertaining to or vested in a person presiding over the impeachment. At mayan yung usapin ng bilang ng boboto para sa conviction o acquittal ni VP Sara, ito ba'y naresolba na? Yes, matapos ka na mahalal bilang presiding officer ng impeachment court si Senator Chis Escudero, nagkaroon siya o nagbigay siya ng kanyang sariling talumpati at doon niya sinabi ng ipatutupad ng impeachment court mananatili sa 2/3 ng 24 senators ang magiging threshold para makonvict ang ini-impeach na opisyal na si Vice President Sara Duterte. Anong ibig sabihin yan? Ang paliwanag lang dyan, Jiggy, dahil 21 senators na lang yung warm bodies ngayon dahil nga may 2 na aresto, may isang nagtatago, even if kumonte yung senador na nakaka-attend ngayon ng impeachment trial, kailangan pa rin ng 16 na boto para makonvict si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial na ito. At ang sinasabi ni Presiding Officer Chis Escudero, kung yan ang umiiral na batas ngayon, kaya yan ang ipatutupad nila. Kung meron man daw may reklamo or kung may gustong mag-oppose dyan, pwede naman nilang iakyat ang issue sa Korte Suprema at tatalima naman daw ang Senado kung anong magiging desisyon ng Korte Suprema kung sakasakali. Narito ang bahagi ng pahayag ni Presiding Officer Senator Chis Escudero. The Constitution provides that no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. With 24 members of the Senate, a literal interpretation of this means that conviction requires the affirmative vote of at least 16 senator judges. At may yung mahiwagang BIR box na hindi nabuksan ng prosekusyon ay dinala ngayon sa impeachment court. Pero kanina nakita ko na hindi rin siya pinabuksan ni Senator Escudero. Yes, ang naging desisyon dyan sa ngayon ng impeachment court, pinababalik yung selyadong box na yan sa BIR. Ano ba ang laman ng BIR box? Gaya na pag-usapan natin in our past live reports, Jiggy, di umano, tax records ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Mans Carpio. Pero ang sinasabi ng impeachment court, hindi pa naman formally namamarkahan as evidence yan, hindi pa rin formally na-offer as evidence sa impeachment court yan. Therefore, ibalik muna yung selyadong box na yan sa BIR. Now,
kung dumating yung panahon na may magmusyon sa kahit saang kampo, prosekusyon man o depensa para gawin niyang ebidensya at ipapasabpina yung box na yan, hihintayin daw nila ang magiging desisyon ng BIR Commissioner. Bago lamang ako magtapos, Jiggy, ihabol ko lang dahil sa mga oras na ito ay maagang tinapos yung impeachment trial. Walang iniharap na witness. At ang naging pakiusap nga ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, baka pwedeng payagan ng impeachment court na makipag-coordinate sila sa Sandigan Bayan. Baka naman daw pwedeng paatinin dito sa impeachment trial yung mga naaresto o nakakulungan ng mga senador, sila Senator Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta, para daw makapag-observe naman sila. Hindi naman daw kasi alam, baka by the time na magbotohan, ma-acquit na sila sa kanilang kaso at pwede na silang bumoto. So imbes daw na mag-monitor sa TV, baka maaring dito sila mismo sa Senado makapunta tuwing may impeachment trial, makapag-monitor sila, ma-observe nila ang witnesses at yung mga prosekusyon at ang depensa. Yan lamang ang latest mula dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mayan Los Baños live mula sa Senado. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.